Magandang araw mga bata! Kamusta? Kamusta? Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Teacher Jean, ang inyong magiging guro sa Pilipino. At dahil nandito ka, alam kong gusto mong matuto. Handa ka na ba? At kung handa na, tara at matuto. Kamusta? Bago tayo tumalakay sa ating bagong aralin, tayo muna'y tumayo sapagkat tayo ay aawit at gagawa ng kilos ang isang awiting kung ikaw ay masaya. Sabayan niyo, mga bata. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Mahusay mga bata! Tunay ngang kay galing yung umawit at sumayaw. Ngayon naman, tayo na at tumungo sa ating aralin. Handa na ba kayo? At kung handa na, tara at matuto. Ngayon ay may inihanda akong isang maikling kwento. Gusto nyo bang marinig yon? Kung ganon, ano ang mga dapat nating gawin kapag nakikinig ng kwento? Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig ng mabuti. At pangatlo, unawain ng kwento. Handa na ba kayong makinig? Ang pamagat ng ating kwento, ang batang masipag. Sa bahay nila ay lagi mo siyang makikitang may ginagawa. Nagwawalis at nagdidilig ng halaman. Nagpupunas siya ng alikabok sa silya. Pagkatapos ng kanyang gawain, ay hindi niya nalilimutang mag-aral. Nagbabasa siya ng mga kwento, nagsusulat ng pangalan, at kung minsan ay gumuguhit at nagkukulay. Kay sipag talaga ni Tina. Tuwang-tuwa tuloy ang kanyang ina't ama. Naunawaan niyo ba ang kwento? Kung ganon, may inihanda akong mga katanungan patungkol sa aking binasa. Unang katanungan, sino ang bata sa kwento? Magaling! Ang bata sa kwento ay si Tina. Dahil sa iyong kausayan sa pagsagot, ikaw ay bibigyan ko ng 3 star! Maraming salamat. Pangalawang katanungan, ano-ano ang mga ginawa ni Tina? Mahusay. Naglilinis, nagdidilig, nagbabasa, nagsusulat, gumuguhit. Maraming salamat. At dahil sa iyong kahusayan sa pagsagot, ikaw ay bibigyan ko ng 3 star.
Pangatlong katanungan, anong uri ng bata si Tina? Magaling, masipag. Dahil dyan, bibigyan kita ng 3 stars. Maraming salamat sa inyong pagsagot at napakahusay nyo talaga. Mula sa binasa kong kwento, may mga nabanggit doong mga salitang kilos katulad na lamang ng nagwawalis, nagdidilig, nagbabasa, nagsusulat, at gumuguhit. Ito ay mga salitang kilos o tinatawag na pandiwa. At iyon ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Halimbawa na lang ng naglalakad, nagbabasa, nagluluto, kumakain, naglalaro, at marami pang iba. At para mas lalo nyong maunawaan ang tungkol sa pandiwa, meron akong mga inihandang mga pangungusap na tumutukoy sa salitang kilos. Si Amelia ay nag-aaral sa kanyang silid. Ang salitang kilos sa ating pangungusap ay nag-aaral. Naglalaro ang mga bata sa bakuran. Ang salitang kilos sa ating pangungusap ay naglalaro. Ang pusa ay humiga sa ilalim ng lamesa. Ang salitang kilos sa ating pangungusap ay humiga. Si Mateo ay bibili ng merienda sa tindahan. Ang salitang kilos sa ating pangungusap ay bibili. Magsisimba sina lolo at lola mamaya. Ang salitang kilos sa ating pangungusap ay magsisimba. At marami pang iba ang nagsasaad ng kilos sa pangungusap. Ngayon ay alam nyo na ang tungkol sa pandiwa, tayo na't dumako sa ating gawain. At dito, isusulat nyo lamang ang salitang kilos na naaayon sa larawan. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang sagutin ito. At maya-maya din ay ito'y tsetsekan natin o sasagutan natin. A few moments later. Ngayon ay natapos ang ating oras. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Una, ang mga bata ay blank ng kasaysayan ng Pilipinas. Tingnan mabuti ang larawan. Ano kayang salitang kilos ang angkop sa ating pangungusap? Magaling! Nagbabasa. Ang mga bata ay nagbabasa ng kasaysayan ng Pilipinas. Napakahusay. Pangalawa, si Kiko ay blank ng paborito niyang aklat. Tingnan mabuti ang larawan. Ano kayang salitang kilos ang angkop sa pangungusap? Magaling! Nagbabasa. Si Kiko ay nagbabasa ng paborito niyang aklat. Pangatlo, blank si Lola Nena ng masustansyang pagkain. Tingnan mabuti ang larawan. Ano kaya ang salitang kilos ang angkop sa ating pangungusap? Magaling! Nagluluto. Nagluluto si Lola Nena ng masustansyang pagkain. Mahusay. Pang-apat, blank si natatay at pat ng bola. Tingnan mabuti ang larawan. Ano kayang salitang kilos ang nararapat o angkop sa ating pangungusap? Magaling! Naglalaro. Naglalaro si natatay at bat ng bola. At panglima, ang sirena ay blank sa ilalim ng dagat. Pagbasdang mabuti ang larawan. Ano kayang salitang kilos ang angkop sa ating pangungusap? Magaling! Lumalangoy. Ang sirena
ay lumalangoy sa ilalim ng dagat. Napakahusay. Lahat ng inyong sagot ay tama. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo lahat ng 3 star! Natapos na natin ang ating gawain. Tayo na't dumako sa ating pagsusulit. Dito, tutukuyin nyo lamang ang mga salitang kilos na kukumpleto sa diwa ng pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Sagot na lamang ang ilalagay nyo sa inyong mga kwaderno. At matapos niyan, tayo na tsetsekan din natin yan kung tama ang inyong mga sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang ating pagsusulit. A few moments later. Matapos ang ating oras, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Unang katanungan, sina Lita at Laura ay blank sa parke. Ano kayang salitang kilos ang nasa kahon ang kukumpleto sa ating pangungusap? Magaling, naglalaro. Sina Lita at Laura ay naglalaro sa parke. Mahusay. Pangalawa, ang mga mag-aaral ay blank ng aklat. Anong salitang kilos kaya ang nasa kahon ang kukumpleto sa ating pangungusap? Magaling, nagbabasa. Ang mga mag-aaral ay nagbabasa ng aklat. Mahusay. Pangatlo, blank ng halaman si Mang Ambo. Ano kayang salitang kilos ang kukumpleto sa ating pangungusap? Magaling, nagbibilig. Nagbibilig ng halaman si Mang Ambo. Mahusay. Pang-apat, si Maria ay blank ng sahig. Ano kaya ang salitang kilos ang nasa kahon ang kukumpleto sa ating pangungusap? Magaling, nagwawalis. Si Maria ay nagwawalis ng sahig. Mahusay. Panglima, blank ng pera si Roy para sa kanyang kaarawan. Ano kayang salitang kilos ang nasa kahon ang kukumpleto sa ating pangungusap? Magaling, nag-ipon. Nag-ipon ng pera si Roy para sa kanyang kaarawan. Mahusay. At dahil sa mga sagot nyo, kayo ay nakakuha ng tamang sagot. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 3 stars. Ngayon ay natapos na tayo sa pag-aaral patungkol sa pandiwa. Lagi nyo lamang tatandaan na ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. At sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. At sa susunod nating pagkikita, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa mga aspeto ng pandiwa. At hanggang dito na lamang po. Maraming salamat!